Puntahan ko na, delayed sahod sa pamahalaan. Ayan, mula sa Zambales, si Pinky Asierto. Hi, Miss Pinky. Hello po, madam. Opo, ano po? Pwede po madam, nakakaya naman. Bakit? Sige, karapatan mo yan. Teka, ano ang trabaho nyo po? Dinaway ko rin naman po kasi po meron naman po akong tindahan. Ulit po tayo, Hello po. Oo. Miss Pinky, ano po ang trabaho nyo? Ay, hindi po ako. Doon po sa ano. Ano po yon? Hindi po sa tindahan po. Kinsi lang dito. Hello, madam. Meron pa akong tindahan lang. May tindahan ka. Okay. Ano po yun? Hindi. Yung anak mo, anong trabaho ng anak mo? Ano sa government? Ano pala? GO pa lang naman po siya. Nako. I mean, Job order. JO, job order. Okay, magkano ang sweldo po? Provincial rate lang naman po. Na minimum, Zambales. Provincial rate. Okay. Gano'n naman, sabi nyo nga ang concern mo, delayed ang sahod. Gano'n katalakha ba yung delay? Hindi, kuminsan ang sabi po niya, kuminsan po 2 months, ganyan. Depende po. Pakiulit po, Nanay Pinky. Kuminsan po 2 months. Katulad po ngayon, 2 months po po. Opo. Sabi naman po nila. So sa saan Hello pong, po. Saan pong government agency ito? Madam, nakakaya naman, wag na po. Baka mapagalitan. Okay, pero 2 months, sobrang naman yun. Oo, no. Nako, hindi naman po kami dahil mayroon naman po kami pinagkukuha naman, mayroon po kami kasing pwesto dito sa palengke. Okay lang naman po kahit. Naintindihan ko yun, Nanay Pinky, pero hindi po dapat iniintindi natin yung dapat nagpapasweldo. In the first place, nagtrabaho po yung anak nyo. Nag-perform. Hindi, kahit. Hindi naman po gano'n. Ayun po. Miss Pinky, no, Cheryl, isang malaking problema yan na sa gobyerno. Kaya kayong mga nasa gobyerno, no, baka naman nakikinig kayo, no. Pero sa gobyerno, bago ka makasahod, pag bago kang empleyado, umaabot ng 3 buwan bago mapasweldo. Bakit? Meron nga akong kakilala, umabot ng 6 months bago siya napasweldo. Yun ang isang bagay na ang hirap intindihin, Cheryl. Bakit? Gobyerno ka, lahat ng resources nasa iyo, lahat ng 'di ba, ng mekanismo pwede mong gawin para matiyak, no, na ang mga manggagawa sa gobyerno ay sasahod ng tama. Regardless kung paano nyo man silang gustong tawagin, no? Of course, I do not agree dyan sa mga job orders na yan. Mga teachers, job orders, ang alam ko lang kasing tawag sa mga gagawa, either regular employee ka o hindi ka regular employee, pero job orders at kung ano-ano pa, 'di ba? Parang mga teachers tapos job orders, nakakalungkot. Pero yun, maghihintay sila ng 2-3 buwan, 6 na buwan bago mapasweldo. At ang nakakalungkot, eto, edi parang yung kakilala ko, inisip na lang daw niya, nag-iipon siya. Kasi para daw after 2 months, di malaki ang makukuha niya. Kaya lang, paano yung araw-araw na panggastos? No? At ang nakakalungkot, katulad sa kwento ni Miss Pinky, ni Nanay Pinky, ay delayed. Ibig sabihin, okay, palagay ko tapos na siyang makasahod doon sa bago siya mapasahod. Ang tagal niyan. Pagkatapos, delayed pa rin yung mga susunod na sahod. Ang laking problema niyan. Paano mareresolve? Pwede kayo magreklamo sa Civil Service Commission. Civil Service Commission, Miss Pinky. Hindi na po. Hindi na po, madam. Okay lang po kasi mayroon naman po kami pinagkakakitaan kahit pa paano. Kahit na ba? Kahit na ba? Nagtrabaho yung anak mo eh. Alam mo, ito isang ang babait talaga ng mga Pilipino. Alam mo, ito no? isang bagay na dapat tingnan halimbawa ng Congress or Office of the Malacanang. My goodness, yung bang sahod nyo, nade-delay ba? Nung pagpasok nyo ba bilang mga government officials, umabot ba ng 2 buwan bago nyo nakuha yung mga sahod at kung ano-ano nyo pang mga allowances? I'm sure hindi. Pero bakit yung mga maliliit na empleyado ng gobyerno ay dadanas ng ganoon? At gobyerno ang pinag-uusapan natin, ha? Can you imagine kung ang gobyerno natin ganito ang ginagawa? At 'di ba?
anong klaseng example yung sineset nyo? Paano na yung mga private businessmen? Eh di pwede pala nilang gawin yun. Kasi kung yung gobyerno mismo ay ginagawa. Ano hong dahilan daw? Miss Pinky, anong sabi sa inyong anak? Marami daw kailangang ayusin. Matagal daw na proseso. Ganon lagi ang katwiran. Katwiran? Ganun ba, Miss Pinky rin? Dahil wala po yatang budget, ganun. Parang Bakit ganun. sila kumuha ng magtatrabaho, wala pala nakalaan na budget? Kaloka. Ayan po. Kasi, Ayaw mo, kumbaga mayroon po silang kumbaga may nauunang ganun. ayaw mo naman sabihin kung anong government agency. Tatawagan sana natin. Oo nga. Pero, Mama, tanggal pa yung anak ko kakaya naman. kaya ganito na lang din po, Miss Pinky, just in case, at least, alam niyo po na pwede siyang may takbuhan ng Civil Service Commission. Pwede Ayan. sila pwede Kahit sila na job magreklamo order doon. Oo, kasi sa gobyerno ka pa rin nagtatrabaho. Yung job order ba, kahit nakalagay ba doon kung gaano kakatagal? Yung job order na yon, okay. Ganon I-hire din. kita 6 months, may ganon ba nakalagay? mga ganon din. Nanay Pinky, baka tapos na yung anak mo, di pa sumisweldo. Doon na, paso na yung job order, di pa rin sumisweldo. Through ATM naman po daw yun through ATM po. Kasi minsan sinasabi nila, wala daw sa plantilla. Kasi parang ang pwedeng lang i-hire ng government, bawat government institutions kasi, meron tinatawag na plantilla. Ito yung mga set of positions na pwede lang i-hire. Pero it will appear, hindi kasya. Isabihin, hindi sapat yung bilang ng mga empleyado to perform yung kanilang functions. So, nagdadagdag sila. Sa pagdadagdag nila, dahil walang sa plantilla, gumagawa sila ng kung ano-anong mga pangalan. At doon, dahil wala sa plantilla pa, problema nila, paano, saan kukunin ang mga sahod. Pero ang punto ko, ganun pala, pues, ayusin nyo yung plantilla. Ibig sabihin, kung ang dami nyong job orders, ang dami nyong mga contractuals, ibig sabihin, may problema ka agad sa plantilla nyo. Kung inabot na ng 5 taon, diba, tapos renew kayo ng renew, ay, ibig sabihin, kulang talaga ang bilang ng mga manggagawa. Diba? Hindi ganoon, kaya dapat ayusin. Ay, Miss Kung yung gobyerno mismo hindi maayos yan, ano nang aasahan mo sa private employers? Ikaw, Miss Pinky, tinawagan mo kami. Sabi mo, delayed yung sweldo ng anak mo, pero para sa'yo, okay lang. Ang bait mo rin Siguro, ikaw muna ba nag-aabono? Para makapasok yung anak. Ayos Oo pala. nga po. May nag-aaral pa rin po ako. Kawawang mga nanay. Oo. Pero po, Oo nga po. ibilong nyo po sa staff namin kung anong government agency yan. Sasabihin ko pag wala ka na sa linya. Miss Pinky, salamat. Thank you po. Thank you for calling. Salamat po.